Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 21. Napuno ng pagsisisi ang mukha ni Helen, at sinabi niya na, Frank, humihingi ako ng tawad sa iyo para sa ginawa ng kapatid ko. Hindi makatwiran ang ginawa ni Peter. Huwag ka sanang bumaba sa level niya. Para sa kanila, tapos na ang lahat pagkatapos ng kanilang divorce. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang guluhin ng pamilya niya si Frank. Hindi ko gagawin yun. Dapat tantanan niya ako kung alam niya ang makakabuti sa kanya, ang sabi ni Frank. Babalaan ko siya, sumang-ayon si Helen. Pagkakuha niya sa gamot ni Peter at umalis, hindi siya pinigilan ni Frank habang mabagal siyang naglalakad palayo. Bigla siyang hinarang ng isang blonde na lalaki na nakangisi. Sandali lang, Ms. Lane. Tinitigan ni Helen ang lalaki nang may pag-aalinlangan. Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako, ang nakangiting sinabi ni blonde. Matagal ka nang gusto ng boss ko, at gusto kanyang makausap. Pinagmasdan ni Helen si Blondie sa mga sandaling iyon. Platinum blonde ang kulay ng kanyang buhok, mayroon siyang ear piercing, mga tattoo, at nakasuot siya ng leather jacket na ipinapahiwatig na isa siyang kawatan, kaya paano pa ang boss niya? Pasensya na, pero marami akong kailangang gawin. Agad niyang tinanggihan ang alok ng lalaki. Agad na naglaho ang ngiti ni Blondie at nagalit siya, nagustuhan ng boss ko ang mukha mo. Makukuha mo ang lahat ng perang gusto mo kapag sumama ka sa kanya. Magsalita ka lang, marami talaga siyang pera. Layuan mo ako, sumigaw si Helen, galit na galit siya, ano bang tingin ng boss ni Blondie sa kanya? Nagsimula siyang tumalikod at umalis, ngunit hinablot ni Blondie ang kanyang braso at hinila niya siya papunta sa entrance. Alamin mo kung anong makakabuti sa'yo at sumama ka na sakin. Nakikita ng lahat ng tao sa paligid kung ano ang nangyayari ngunit masyado silang takot para manggialam, halatang isang kawatan si Blondie, at walang sinuman ang gugustuhing manggialam sa mga gawain ng mga gang. Gayunpaman, nakita ito ni Frank, ngunit bago niya mapigilan si Blondie, may taong bigla ring tumalon at sumipa kay Blondie. Nakita ni Frank na ito ay si Sean, at sunod namang nagpakita si Gina. Helen, anong nangyari? Takot na takot pa rin si Helen. Ni hindi ko siya kilala, pero pinipilit niya akong makipagkita sa boss niya. Sa tabi niya, pinagpaggan ni Sean ang kanyang pantalon habang mayabang na nangangako kay Helen, huwag kang mag-alala, Helen. Walang mananakit sa iyo habang nandito ako. Kasabay nito, bumangon si Blondie at tumingin siya ng masama kay Sean. Ikaw. Sinipa mo ako. Dahil gusto niyang magpakitang gilas kay Helen, sinigawan ni Sean si Blondie, tumahimik ka. Papatayin kita kapag ginulo mo pa ulit yung babaeng mahal ko. At pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, muli niyang sinipa ang dibdib ni Blondie. Oof! Nagulat si Blondie nang tumalsik siya. Ayos! Biglang nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, nagdiwang sila dahil nailigtas ang isang magandang babae na gaya ni Helen. Masyado silang mahina at nag-aalala sila na baka madamay sila sa gulo. Ngayong mayroong isang matangkad, kayumanggi, at gwapong lalaki na gaya ni Sean na nagpaparusa sa kawatan, naghihiyawan sila para sa lalaki. Hinapyos ni Sean ang kanyang buhok dahil dito, at nawala siya sa kanyang sarili dahil sa mga papuri ng mga tao. Kabanata 22. Hindi mapigilan ni Sean nang umiti habang tuwang-tuwa siya sa loob-loob niya. Isang perpektong damsel in distress plot. Mukhang gustong-gusto talaga ako ng nasa taas. Siguradong makukuha ko na ang loob ni Helen. Samantala, nakahawak si Blondie sa kanyang dibdib. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Sean, dinuro niya siya at sumigaw siya, "Siraulo ka! Huwag kang magtatangkang umalis ng bayan. Pupunta dito ang boss ko at bubugbugin kanya." Inilagay lamang ni Sean ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang.
Sige lang, maghihintay ako dito. Siguraduhin mo lang na babalik ka. Nagulat si Blondie na malakas pa rin ang loob ni Sean na magsalita at nagmadali siyang humingi ng tulong. Suminghal si Sean bago siya humarap kay Helen ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumango si Helen, nakapako ang kanyang mga mata kay Frank. Inisip niya na ililigtas siya ni Frank kapag kailangan niya siya, ngunit sa huli, tumayo lamang si Frank doon, at hindi kumilos. Sumama ang kanyang loob, ngunit marahil ay hindi na talaga siya mahal ni Frank. Sinundan ni Sean ang tingin ni Helen at nakita niya si Frank, agad na dumilim ang mapagmahal niyang tingin. Anong ginagawa mo dito? Anong pakialam mo? Naiinis na sumagot si Frank. Nakita din siya ni Gina, at sumimangot ang mukha niya habang sumisinggal siya. Napakawalang kwenta mo, paano magawang magtago ng parang isang duwag habang nasa panganib si Helen? Mayabang na tumawa si Sean. Hindi ka pwedeng umasa sa isang walang kwentang tao, ma'am. Totoo yun, agad na pinuri ni Gina si Sean. Wala akong dapat ipag-alala ngayong ikaw na ang nasa tabi ni Helen. Tumigil ka na, ma'am, nagalit si Helen, hinayla niya ang kanyang nanay. Ano, mali ba ako? Ano bang silbi niya? Mukhang naiinis si Gina sa mga sandaling iyon, inirapan pa niya si Frank. Tama lang na nakipaghiwalay ka sa kanya. Tama na yan. Dadalhin ko na kay Peter ang gamot niya. Agad na tumalikod si Helen upang umalis dahil walang balak tumigil si Gina. Mabilis na sumunod si Gina ngunit hindi siya tumigil sa pagpuri kay Sean habang paalis sila. Lumapit naman si Sean kay Frank nang may masayang ngiti. Huwag mong isipin na may mararating ka na dahil lang naging gigolo ka ni Vicky. Wala ka pa ring kwenta kahit para sa mga Lane. Kumislap ang galit sa mga mata ni Frank. Lumayas ka sa pagmumukha ko. Buwisit ka. Ipagpatuloy mo lang yang pagpapanggap mo hanggat kaya mo. Pahihirapan kita. Umiling lamang si Sean at umalis, kahit na puno ng pagnanais na pumatay ang mga mata niya ng husto. Kung sa bagay, alam niya na masisira lang ang mga plano niya kapag nagmadali siya, malinaw na may nararamdaman pa si Helen para kay Frank, at sasama lang ang loob ni Helen kapag may ginawa siyang masama kay Frank ngayon. Samantala, sa wakas ay natapos na ang mga pharmacist sa pagbabalot ng order ni Frank. Sir, ang order mo. Nagbayad si Frank at umalis siya sa ospital, at nakita niya ang ilang mga Mercedes G-Class SUV na papunta sa may eskinita, at huminto sa may kanto. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at isang binata na naka-buzzcut ang bumaba mula sa sasakyan. Si Blondie, na naiwang luhaan pagkatapos siyang bugbugin ni Sean, ay agad na lumapit sa binata. Boss! Si Robin Grayson ang binata, ay sumimangot. Anong nangyayari dito? Nasaan si Helen? Napahawak si Blondie sa kanyang dibdib at umungol siya, mayroong lalaki doon na bumugbog sakin. Hindi ko siya kayang talunin. Talaga. Kung ganun, babaliin ko ang binti niya, sumanghal si Robin at sumenyas siya sa mga sasakyan. Higit sa 20 lalaki ang bumaba mula sa mga sasakyan, at dinala sila ni Blondie papunta sa ospital, nakakatakot ang itsura nila habang naglalakad. Kumunot ang noo ni Frank. Gusto niyang umalis, ngunit nang makita niya ang mga lalaking iyon na may dalang mga kutsilyo, nag-alinlangan siya sandali bago siya bumalik sa ospital. Kabanata 23. Sa loob ng Riverton General, nakasandal si Helen sa may pasilyo, nakayuko ang ulo habang nag-iisip siya. Lumapit sa kanya si Sean, at nagtanong, anong iniisip mo, Helen? Wala, ang sagot niya. Please huwag mong sabihin sakin na si Frank ang iniisip mo, ang sabi ni Sean. Nag-aalinlangang ngumiti si Helen at umiling. Bakit ko naman siya iisipin? Oo, syempre, agad na sumanghal si Sean. Basura siya, dapat mo na siyang kalimutan. Ang ibig kong sabihin, ex-wife ka niya,
pero hindi ka niya tinulungan kahit na nakita niya na nasa panganib ka. Hindi mo maaasahan ang mga lalaking gaya niya. Tumango si Helen at sumang-ayon, at nang makita niya iyon, agad na inilabas ni Sean ang diamond ring na inihanda niya sa kanyang bulsa. Habang nakatingin siya kay Helen ng may pagmamahal, sinabi niya na, "Binili ko ito para sa iyo. Ito ang pinakabagong disenyo mula sa Pegasus Diamonds. Gusto ko itong ibigay sa iyo bilang regalo pagkatapos mong makuha ang kontrata mula sa mga Turnbull, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon." Nagulat si Helen. "Ano, ito, Mr. Wesley? Hindi mo ba talaga alam?" Nakatitig sa kanya ang nag-aalab na mga mata ni Sean. Inilihis ni Helen ang kanyang mga mata. "Naiintindihan ko, pero sa tingin ko hindi tayo, Helen, alam ko biglaan ito," ang sabi ni Sean, na agad na pumutol sa pagsasalita ni Helen. "Pero sana hindi mo ako tanggihan. Bigyan mo lang tayo ng oras, sigurado ako na magbabago ang lahat." Inabot niya ang kamay ni Helen, ngunit noong sandaling nahawakan niya ang balat ni Helen, iniwasan siya ni Helen na para bang nakuryente siya. "Pasensya ka na, pero hindi ko ito matatanggap, masyado itong mamahalin." "Hehe, ayos lang," ang sabi ni Sean, pinilit niyang ngumiti kahit na puno ng inis ang kanyang mga mata. Bang! Bigla na lang may malakas na kalabog na nagmula sa likod nila, at lumingon sila at nakita na mayroong samipa sa may pinto ng fire exit. Di nagtagal, isang grupo ng mga malalaking lalaki ang pumasok sa may pasilyo. Agad na natakot ang head nurse sa pagdating nila at nagtanong siya ng may nanginginig na boses, anong kailangan niyo dito?" Agad na sinigawan ni Blondie ang nurse, "Tumahimik ka." Kasabay nito, natakot si Sean, bukod sa mayroon talagang boss si Blondie, mayroon din siyang mga tauhan. At heto siya na inakalang nananakot lang si Blondie. Narinig ni Gina ang kaguluhan at lumabas siya, at agad siyang nakilala ni Blondie. Yun yung nanay ni Helen, boss. Agad na namutla si Gina sa takot, nagulat siya na maraming kasamang sanggano si Blondie. Gayunpaman, agad na lumapit si Helen kay Gina, prinotektahan niya siya habang nagtatanong siya, "Anong kailangan niyo?" Naglakad si Robin palabas mula sa grupo ng mga lalaki. Pinagmasdan niya si Helen mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang gamit, at kontentong tumango si Robin. "Ayos, talagang napakaganda mo, mas maganda ka sa personal kaysa sa TV." Nanigas ang mukha ni Helen. TV. Pinili niya ang ilan sa pinakamagaganda niyang larawan upang i-promote ang sarili niya kahapon. At sa huli ay nakuha nito ang atensyon ng mga sangganang ito. Natawa si Robin. "Iinom ako ngayong gabi, Ms. Lane. Samahan mo ako, at pwede kang magkaroon ng isang nightclub bilang kapalit. Ano sa tingin mo?" Dinuraan ni Gina ang mukha ni Robin noong mga sandaling leon. Sa paningin niya, hindi magtatagal ay magiging lady ng tahanan ng mga Wesley ang kanyang anak, isang napakarangal na posisyon. "Ang anak ko ay isang maayos na babae. Samahan kang uminom. Ano bang akala mo sa kanya? Putang ina mo." Sumigaw si Robin at hinablot ang buhok ni Gina, kinaladkad niya siya palayo. "Tigil. Bitawan mo siya." Natatarantang sumigaw si Helen. Samantala, pakiramdam ni Gina na mapupunit ang kanyang anit, ngunit hindi siya tumigil sa kasisigaw. "Arg!" ang sigaw niya. "Tulungan mo ako, Mr. Wesley. Patayin mo ang mga hayop na ito." Habang nakatayo siya sa likod ng lahat ng mga tao, kumabog ng malakas ang puso ni Sean. Kabanata 24. Palihim na minura ni Sean si Gina dahil sa katangahan niya. Paano siya mananalo kung napakaraming kalaban niya? Ngunit kahit na napagtanto niya na hindi siya maaaring tumakbo o lumaban, naalala siya ni Blondie at itinuro niya siya. "Boss, yun yung siraulong sumipa sakin." Sabay-sabay na tumingin ang mga sanggano kay Sean. Sa kabila ng mga matatalim na tingin sa kanya, nilakasan ni Sean ang kanyang loob at tumayo siya sa harap ni Helen,
inihanda niya ang kanyang sarili at nagsalita siya, "Sigurado ako na ang lahat ng nandito ay mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Hindi maganda ang gumamit ng dahas, kaya bakit hindi na lang natin kalimutan ang mga nangyari? Mag-usap tayo. Babayaran ko din ang mga medical bill ng bata mo." Pak! Lumapit si Robin at sinampal ang mukha ni Sean, umikot ang paningin ni Sean at nakakita siya ng mga bituin. "Makipag-usap sa'yo." Nagalit si Robin. "Sino ka ba?" Galit na galit si Sean, wala pang isang araw ang lumilipas, ngunit 3 beses na siyang nasample. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang galit niya at nagpaliwanag siya, "Ako si Sean Wesley." "Sino? Hindi ko pa narinig ang pangalan mo." "Bugbugin niyo siya, mga bata." Sa utos ni Robin, sumugod ang mga lalaki sa likod niya papunta kay Sean, na litong-lito sa sitwasyon. Kahit na napagtanto niya na hindi gaanong sikat ang pamilya niya sa Riverton, pinaulanan na siya ng mga kamao. "Arg! Tama na. Tama na. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa inyo." Nang inag si Gina sa takot, ang tagapagmana ng mga Wesley na ipinagmamalaki niya ay binubugbog ng mga tauhan ni Robin. "Tigil," ang sabi ni Robin noong nakita niya na sumusuko na si Sean at nilapitan niya siya habang nagtatanong siya, "Girlfriend mo ba si Helen?" Dumudugo ang bibig ni Sean, napalunok siya nang lumingon siya kay Helen. At umiling siya. "Kung ganun, ayos lang sa'yo na isama ko si Ms. Lane para uminom?" Ang tanong ni Robin. "Oo." Tumawa si Robin. "Mukhang wala nang makakapigil sa atin ngayon, Ms. Lane." Hinawakan niya ang braso ni Helen, at kinaladkad niya siya. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako." Sumigaw si Helen at ginawa niya ang lahat upang makawala, ngunit wala siyang magawa gamit ang kanyang lakas. Sa likod nila, paulit-ulit na itinutulak ni Gina si Sean, "Mr. Wesley, pakiusap. Kailangan mong iligtas ang anak ko." Gayunpaman, hindi man lang makatingin sa kanya si Sean sa sobrang takot. Iligtas si Helen. Ni hindi nga niya kayang protektahan ang kanyang sarili. At ano bang mas mahalaga, yung babae o ang sarili niyang buhay? Gayunpaman, isang malamig na boses ang biglang nagsalita. "Bitawan mo siya." Nagulat si Helen, pamilyar siya sa boses na iyon. Paglingon niya, nakita niya ang pamilyar na itsura ni Frank na nakatayo sa gitna ng pasilyo, at nakaharang sa daanan nila. Nakaramdam siya ng parehong tuwa at takot. Kung hindi kayang depensahan ni Sean ang sarili niya sa mga sangganong ito, siguradong hindi yun magagawa ng papayat-payat na si Frank. Ang pinakamatalinong gawin niya ay ang tumakbo. "Takbo na, Frank!" ang sigaw ni Helen. Tumalim ang tingin ni Robin kay Frank. "Ano, gusto mo din bang iligtas ang babaeng ito, bata?" Galit na sumagot si Frank, "Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Path! Nagmamataas ka, ha? Bugbugin niyo siya." Agad na sumugod ang mga sanggano kay Frank, habang tinatawanan naman ni Sean ang katangahan ni Frank. Kung ganon, nagmamataas pa rin si Frank. Gusto niyang makita na ipagpatuloy ito ni Frank pagkatapos siyang bugbugin ng mga tauhan ni Robin. Doon biglang ipinadyak ni Frank ang kanyang paa sa lupa. Nang mabasag ang mga tile sa paanan niya, sumugod siya sa grupo ng mga lalaki. Tumalon siya na parabang mga coil spring ang kanyang mga binti. Kabanata 25. Blag. 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 Nang tamaan ng mga suntok ni Frank ang mga sanggano, bumagsak silang lahat sa lupa. Walang kahit isa sa kanila ang kayang tumayo pagkatapos ng isang suntok mula kay Frank. At gaya ng isang tangke na hugis tao, nagpatuloy siya sa pagsugod papunta kay Robin, na natulala sa takot. "Pipigilan niyo siya." Ulol ang lalaki. Isa itong eksena na nagmula sa isang horror movie, parang isang asong ulol. Gayunpaman, ang sinumang sumubok na pumihil kay Frank ay itinutulak niya pagilid, bali ang mga braso nila. Hindi nagtagal ay naabot ni Frank si Robin at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang leeg. Oof!
Agad na nasakaw si Robin, pinakawalan niya si Helen habang inabot naman ng isang kamay niya ang kanyang baywang at inilabas niya ang isang pocket knife. Nang kumislap ito ng malamig, sumigaw siya, "Mamatay ka na! Mag-iingat ka!" Sumigaw si Helen at tumalon siya papunta sa kanila, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ni Frank ang braso ni Robin sa isang iglap, habang napakalapit na ng patalim sa kanya at hindi gumagalaw. Pagkatapos ay pinigan niya ito. Crack! Napilipit ang braso ni Robin ng 180 degrees at na-deform ito. Arg! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Sumigaw siya. Napalunok si Helen nang mapalingon siya kay Frank sa gulat at nagtaka siya kung paano napunta doon si Frank. Posible kayang kanina pa siya nagmamasid. Gayunpaman, sumigaw si Robin, "Sino ka ba? Bitawan mo ako." Bigla siyang sinampal sa mukha ni Frank, dahilan upang pumihit pagilid ang ulo niya at umubo siya ng dugo. Kumunot sa galit ang kanyang mukha. Sinampal mo ako. Hindi mo ba alam kung sino ako?" Pinilit na tumayo ni Blondie noong sandaling iyon. "Siya si Robin Grayson, basura ka. Mamamatay ka na ngayon, sinaktan mo siya." "Ano?" Nagulat si Sean nang marinig niya ang pangalan ng lalaki. Robin Grayson. Sino siya? Nagtanong si Gina. Namilipit na ang mukha ni Sean na parabang nasaktan siya. Malamang hindi niyo pa narinig ang tungkol sa kanya, pero ang tatay niyang si Leo ay sikat. Noong nagsisimula siya, nakilala siya noong nakipaglaban siya sa loob ng isang nightclub, pinatay niya ang higit sa 20 tao ng mag-isa. Sa loob ng isang dekada, pinabagsak niya ang lahat ng karibal niya at ngayon ang lahat ng mga nightclub ay hawak na niya, higit pa dito, higit sa 100 ang mga tauhan niya. Ibig sabihin nito ay hindi mabilang ang mga tauhan niya na gaya ni Blondie. Muntik nang bumagsak sa sahig si Gina, ginalit nila ang anak ng isang makapangyarihang tao. Nanghina din ang mga binti ni Helen nang marinig niya ang pangalang iyon, maging siya ay alam na hindi niya dapat galitin si Leo Grayson para sa pagtatagumpay niya sa West City. Hindi niya inakala na mamalasin siya ng ganito. Samantala, tumulim lamang ang mga mata ni Frank. Kung ganon ang batang ito ay anak lang ng isang sanggano na sumikat. Wala pa rin siyang kwenta para kay Frank. Subalit, napakayabang ni Robin nang makita niya ang natatarantang itsura ni Helen at ng iba pa. Alam ng lahat ng tao sa syudad kung sino ang ama niya sa Riverton, at maging ang 4 families ay kailangang maging magalang sa paligid niya. Para naman sa batang ito na nang-ahas na saktan siya. Katapusan na niya. Kilala mo na ngayon kung sino ako, bata. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.